of prayer. What is the objective of prayer? To give glory to the Lord. Do not be like them. Verse 8, for your Father knows what you need. Maganda pong encouragement. Assurance, your Father knows what you need. Brother Ipe! Gulat ba kayo? Wala may sakit sa puso rin. Sinabi mo pala, alam naman pala ni Lord ang pangangailangan ko. Bakit pa ako mag-pray? Mamaya ang tutulog. May tanong kayong ganyan. Alam naman ni Lord, ba't kailangan ko pang istorboy si Lord? Eh, busy naman siya sa akin. Alam niya, inaalam niya talaga. Wala nang gatas dun sa rep ko. Amen? Alam niya, wala nang margarine. Amen? Wala nang caviar. Wala ko naman, no. Alam ni Lord, sabi, ba't ako mag-pray? Mamaya ang sasagutin natin, kapatid. Kung tanong mo yan, prayer is seeking what the Father wants for you. Ito po ang gusto ko i-focus. Pinakikita mo dito, alam ni Lord ang pangangailangan mo. Kung alam ni Lord ang pangangailangan mo, minsan yung pangangailangan mong iniisip, hindi pareho sa alam ni Lord ang pangangailangan mo. Nakukuha niyo po ako? Yung pangangailangan mo na alam mo, itong kailangan ko eh. Kalimitan po, ang sinasabi ni Lord, hindi yan ang gusto kong kailangan mo eh. Kaya ang sinasabi ni Lord sa atin, pag nagpe-pray ka, hanapin mo yung gusto ni Lord, hindi yung gusto mo. Ano ang objective ng prayer mo? Yung gusto mong mangyari o yung gusto ni Lord? Sa pagpanalangin po, yung gusto ni Lord. Dahil malimit po yung gusto natin makakasama sa atin. Malimit po yung ginusto natin na ayaw sa'yo ni Lord na ipipilit mo pa, yun po malimit ang nagpapahamak sa atin. Kaya malimit, nandito tayo sa sitwasyon, biglang maninisip tayo sa Lord. Di ba Lord, nag-pray naman ako sa'yo, bakit ganito? Sabi sa'yo ni Lord, yan ang gusto mo, hindi yan ang gusto ko. Ginusto mo pa rin. Ayan, nauwi ka dyan, habang buhay ka na dyan. Alam mo na yung ano yun, lalo na sa pag-aasawa. Dapat ang hinahanap mo yung gusto ni Lord, hindi yung gusto mo lang. Amen? Pwede po yun. Kasi marami yung nakatagpo nun, tulad ko. Amen? Ayun. Si Lord ang nagbigay. Dapat si Lord nagbigay. Paano ko malalaman? Panalangin ka sa Panginoon. Hanapin mo yung gusto ni Lord. Sasabihin sa iyo ni Lord. Amen? Pumokus ka kay Lord. Alam niyo po yung mga tao na nakakatagpo ng gusto ni Lord, nakapokus kay Lord. Ulitin ko, yung mga taong nakakatagpo ng gusto ni Lord, nakapokus kay Lord, hindi yung nakapokus kung saan-saan. Pag pumokus ka sa iba, distraction at distraction ang mangyayari sa buhay. Ang tinuturo lang po dito, ano ang object ng prayer mo? Si Lord. Yung gusto ni Lord. Amen? Amen. Natututo po ba tayo ngayon? Amen. God only answers the request which He inspires. Kaya minsan ng tagal. Gagawa mo na ng paraan. Ako sa buhay ko, mga nakaraan, gumagawa ako ng mga parang, sabi ko gusto magkapera eh. Gagawa ko ng mga paraan para magkapera. Ang huli, sakit din ang ulo ng inyong kapatid. Amen? Tutulungan ko ang Diyos para magkapera. And then, wala rin po. Praise God. Ang maganda po nung umasa tayo sa Panginoon. Hindi ko sasabing hindi kayo magtatrabaho dahil trabaho niya bigay sa inyo ng Lord, pinagpapala kayo dyan. Yung gagawa ko na ibang paraan para lang masagot ng Panginoon, yung gusto mong sagot. Ibig sabihin, pinipilipin mo ang Diyos. Prayer is not instructing or informing or bending the arms of God. Sabi dito, the object of prayer is not to bend the will of God to mine. Yugma mo, i-orthopedic mo si Lord. Di ba, alam niyo yung orthopedic? Di ba, yung ortho, ay, binibend. Di po? Ay, gusto mo na yung will ni Lord, yugma doon. Ito yung figure nung, shape nung will mo. Gusto mo yung gusto ni Lord, ay, ipilit mo doon na ito, Panginoon, maging will mo to. Hindi daw po ganun ang prayer. Amen? But to get my will in line with God's will. Yun po ang prayer. The right prayer is, let your will be done. Let your kingdom come. By our praying, sabi ni Martin Luther, we are instructing ourselves more than Him. Ganda ni Martin Luther, no? Sino si Martin Luther? 15th century. Ano po? Preacher. Monk. Sabi niya rito, pag tayo nananalangin, we are not instructing God. We are instructing ourselves more than our God. We ask, Lord, teach me. Lord, guide me. Lord, mold me. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangatlo na po ba tayo? Pangapat, abide in Christ. Can you say abide in Christ? Abide in Christ. Nakita niyo yung Word of God dyan. Today, we can abide in Christ by abiding in His Word. Let's read it. John 15:7.
If you abide in me, and my words abide in whom? You and me. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Wish ko lang. Ano yung wish mo? Ask, sabi niya, no, and it will be done for you. Ang unang word, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish. And I pray, pag ikaw'y nag-aabide kay Lord, at yung words niya nag-aabide sa'yo, yung wish mo, nakaugma sa wish niya. Which is, yung number 3, na how to. If you abide in me, nandiyan po ba sa notes niya? If you abide in me, to abide means to maintain a living and continual fellowship with Jesus Christ. You become like two friends. BBF. Best friends. Ano? BFF pala. Best friends forever. Nakarinig ko yun sa matanda. No? You become like two friends who are completely comfortable in each other's presence. You are not ill at ease. Meron po ba kayong kausap na hindi kayo mapakali pag andyan siya? Amen, yun na. Di ba? Hindi ka at ease sa kanya. Isa siguro tinitingala mong tao to na pag kinakausap mo, feeling mo, inferior ka sa kanya. Meron kayong ganon? I pray sa Panginoon, hindi po tayo ganon. Yung abiding in Him is at ease ka sa Lord mo. Looking forward to get away from that person. Yun po yung tao yan. But, sabi rito, instead, you enjoy being with that individual. And you want to hear what He has to say. Ganun po ba tayo sa Lord? Abiding in Christ means, Lord, gusto ko Sunday na uli. Lord, gusto ko mapakinggan na naman kita yung sa topic namin sa prayer. Lord, pag uwi mo, Lord, i-reviewin ko to, itatago ko to, Panginoon. Talaga namang babalik-balikan ko. Yung salita mo, Panginoon, parte to ng buhay ko. Ganun po ba tayo? Ay, ayun na naman. Ito na naman si Pastor. Pumunta na naman sa bahay namin. Buti na lang po, hindi ako nagbibisita sa bahay niyo po. Magandang tanghalian po. Andito po si Pastor. Hindi ko po kasi ugali yan. Magandang tanghalian ano po. Pero, ito, meron po kasi gano'n. Ito naman si Pastor, oh. Babaybulan na naman ako nito. Ito na naman si Sister. No? Ganun po. Tinawagan na naman ako ni Sister Cora. Si Jesus na naman ang kikwento niya. Wala naman pong gano'n. Pag natawag po kami sa inyo, importante lang naman po, ano? At saka mag-greet ng happy birthday, at saka, good morning. Ano po? I pray na, pagdating po sa salita ng Diyos, hindi po, linggo na naman. Pipilitin na naman akong gumising ng daddy ko, ng mami ko. I pray, wala pong ganun sa mga kabataan. Amen? Linggo na naman, baka hanapin ako ni Pastor, sige na nga. Tatawagan lang ako niya, okay, sa susunod na linggo, mga ilang linggo ko wala. Sabi, uy, ba't wala ka? Pag kami nagsasabing gano'n, hindi po namin kinikriticize na matagal kayo nawala, namimiss lang po namin kayo. Kasi po hinahanap namin kayo. Amen? We pray na tayo po pagdating sa gawain ng Panginoon, pagbabasa, paglapit sa Panginoon, pag-i-stay sa gawain ng Panginoon, love na love po natin yun. At is tayo doon. Last night, I heard Brother Ron, sabi niya, buong linggo na natin. Kasi halos kami buong linggo nandito kami. Merong Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sa 7 araw, 5 araw, andito halos lahat yung mga kasama natin dito naglilingkod eh. Amen? At they feel at ease. I pray, ganun din po tayo. Na mas kasabihan natin kasi linggo lang po tayo nagkikita. Amen? Sino nasasabik dito na gusto akong makita tuwing linggo? O na sumasamaan dyan yung pag nakikita nyo ako tuwing linggo. I pray na magkakita-kita po tayo. Amen? At di sana natin, linggo na naman, magkikita naman kami, mag-fellowship na naman kami. At alam mo yun, yung natutuwa ko sa atin, testimony lang, no? Ayaw natin umalis dito. Pagkatapos ng worship, nag-stay pa po tayo dito. Hindi yung, tagal kasi mag-preach. Gusto, 2 oras. Ay ka lang! Malilate na tayo sa ating SM. Wala pong ganun ngayon. Mas niyo po, SM ito. 2 oras na ako nag-preach. Malapit na ako SM sa atin. At sinasabi ko lang, ayaw nyo na, kakain pa rito. Talagang, hintayin nyo pang magkapihan tayo dito. Di ba? Hindi na kayo nagmamadali. Mag-Starbucks pa ako. Masarap naman ang kape dito. Parang Starbucks din. Di ba? Di ba? Starbucks pa ako. Dito. Fellowship tayo. Kaya palakpakan natin ang bawat isa. Because abiding in the church. Amen? Kung nagmamadali naman po, okay lang po yun. Kasi po meron din kayong mga family day. Nire-recognize po namin yon. Pero minsan naman po, nag-stay kayo dito, di ba? And I pray, sometimes mag-stay po tayo dito na mas matagal para magkakilala naman pa tayo. Amen?